Mga brothers, ang init na ng panahon ngayon kaya dapat mainit din na motorsiklo ang ating pag-usapan dito sa ating Moto Preview. Kaya ngayong episode mga brothers, pag-uusapan natin ang bagong motorsiklo ng Monarch Motorcycle. Walang iba mga brothers kundi ang Aero 150, isang classic Italian style e-scooter. Kaya sumama na kayo. Let's go! Sago! Get ready. Drop the beat. Alright, pagdating ko nga doon mga brothers sa Inside Racing na ginanap dyan sa World Trade Center sa Pasay City, pagdating ko pa lang doon sa bungad ng booth ng Monarch, bumulaga na kagad sa akin itong Aero 150, no? Napakagandang Italian classic style na scooter, no? And not to mention mga brothers, nang sinabi sa akin yan ng marketing na pinadesign daw nila talaga yan sa Italy. Well, obvious naman. Tignan nyo naman yung harapan mga brothers. Makikita nyo naman dyan yung kanyang rounded headlight. At hindi lang yan mga brothers, naka-LED na rin yan. So yung kanyang taas is yung kanyang low beam. And then yung baba naman is yung kanyang high beam. And tapos yung nandun sa gitna, yun yung mismong daytime running lights ng kanyang headlight. No, going down pa rito, makikita natin na napaka super premium ng kanyang chest mga brothers. Tapos naka-telescopic port yan mga brothers yung kanyang front suspension. Yung preno naman mga brothers is pinahihinto ng 2-piston pot caliper pagdating sa kanyang disc brake. At sa gulong, gumagamit ito ng 14 inches wheel mags, which is ito yung parang standard pagdating sa scooter na naka 90 by 90 yung kanyang tire size, no? Street tire na rin yung kanyang treads at pwede na rin ito kung hindi ka naman maselan. Pero kung maselan ka, pwede mo na yung palitan ng mga performance na goma. Alright? Pagdating dito sa kanyang manibela, isa ito sa mga nagbigay puntos sa kanyang aesthetic mga brothers dahil nakapagbibigay ito ng classic bike dito sa scooter na ito. Meron tayo diyang mga ordinary switches and mga essential na pindutan. And then yung handle grips niya na classic style na tumeterno doon sa upholstery niya sa seats. Later on, pag-uusapan natin yan. And then yung kanyang round meter na digital panel na makikita nyo is colored na rin yan, no, para mas kita natin. And then may mga basic indicators tayo dyan. And meter katulad ng speed meter, RPM. And then pagdating dito sa baba ng manibela, makikita nyo na naka-smart key system. So wala nang kahasel-hasel sa tuwing mag-i-start tayo ng motorsiklo. Pa-remote na lang. And then meron yan answer back key para mahahanap nyo yung scooter nyo sa mga parking area. And I guess meron din yan atang alarm. Hindi ko kasi nasubukan, no? And then meron pagbaba pa is ito yung something na yung kanyang package. Nandito pa sa bandang baba ng manibela, no? So dyan sa package, nandyan yung USB charging port nya. So dyan tayo pwede mag-charge ng ating mga telepono. Ang gusto ko dyan sa mga ganyang close compartment, safe yung ating cellphone lalo na pagka umuulan and kahit titirik pa yung araw. Tapos nga pala mga brothers, napansin nyo dyan, ang laki ng cellphone holder. Yes mga brothers, tama yung inisip nyo, kasama na po yan pagka binili nyo yung motorsiklo. So nilagyan na rin ng Monarch at branded na rin po yung cellphone holder na yan galing sa Monarch. So lahat po ng motorsiklo nila is provided o provision na po ng mga cellphone holders, no? Okay? So pagdating sa floorboard, it is something na parang, oy, iba yung style na ginawa nila dyan. Bakit? Nandun sa gitna mismo yung kanilang logo, no? Na letter M and then may corona. It's something nagre-represent na isang brand ito ng motor na puro leisure bike ang nilalabas o parang lifestyle motorcycle ang datingan nila. Anyway, yung kanilang treads na ginawa dyan is something nakakaiba Bibihira ko lang makita sa mga scooter na meron tayo sa market. And also yung gulay board natin, natawag natin maluwag yan. Then meron yung utility hook para makapagsabit kayo ng inyong mga dalahin. Yung side profile nitong Aero 150 mga brothers, makikita nyo walang mga sticker yan. Kasi pagka ganyan yung datingan ng isang scooter, napaka-premium yan tignan and also napaka-elegante. Gustong-gusto ko yung kulay na ginawa dito ng Monarch na something na parang dark silver yung datingan niya na gloss finish. Makikita natin dyan yung stepping board ng ating pillion section. Di tulak, di push lang yan then lalabas. Tapos meron tayong badge ng Aero 150
dyan sa gilid, sa bandang kaliwa, na naka-emboss yan mga brothers, na napaka-premium din tingnan. And then yung logo ng Monarch dyan sa kabilang side na color blue, it is something na nagustuhan ko talaga yung atake nila pagdating sa emblem. It's something na parang nakaka-proud siya pag nakikita mo, okay? And then yung upholstery niya, ito yung mga classic brown eh. Kasi mahilig ako sa mga color brown, yung mga classic brown. Ito gustong-gusto ko ito. Talagang dinama ko yan and nasasabi ko talaga nang naramdaman ko yan in person na quality yung kanyang upholstery. Single tone yan and then merong stitches kahit papano. Tapos yung kanyang underseat compartment, hindi naman ganun kalaki yan. I guess, kasya ata dyan mga brothers, mga half-face na helmet. Then, mga essential katulad ng kapote, inumin tubig, tools yan, mga something na pwede nyo ilagay. And then, katabi dyan mismo yung tangke ng scooter mga brothers na may capacity na 5.5 liters, no? So, hindi pa natin malalaman kung ilang kilometers per liter siya since hindi pa natin ito natitest ride. Kaya abangan nyo po yan mga brothers sa ating Facebook page at dito sa ating YouTube channel kung gusto nyo malaman ang fuel consumption nitong si Arrow 150. At the same time, gusto ko rin yung style ng grab bar niya. It's something parang may pagka-modernized pero bumabagay naman dito sa scooter na ito. Alright? And then yung tambucho niya, hindi naman siya classic style no? Para sa akin, modernized na ito. Kaya nga tinatawag itong modern classic. Kasi pinaghalong style to ng classic at the same time may pagka-modern touch and also pagdating sa features, modernized na nga rin ito. Okay naman yung tambucho, naka-upright, maganda o malapad yung ating heat guard dyan para protective yung ating angkas and also yung rider, no? So wala kayong poproblemahin. And then yung kanyang turn signal lights mga brothers, hindi ko nga pala nasabi sa inyo, dyan sa bandang pisngi niya sa gilid, nakapatayo o horizontal yung style niya LED na rin yan, hindi classic type yung disenyo niya pero bumabagay din naman dito sa kaha mismo ng Arrow 150. And then going naman dito sa kanyang likod, makikita natin yung taillight dyan, nakapatayo rin yung style niya. Okay naman, no? Para sa akin kasi yung lighting system nitong Arrow 150, hindi na siya touch ng classic, no? May pagka-modernized na siya. It's something na parang pag nakita mo, oy, kakaiba naman yung ginawa dito ng Monarch, no? Something pag nakita mo, oy, parang pagka-unique naman. Kung i-base mo sa mga ibang available na classic scooter na meron tayo dyan sa market. Maliwanag naman yung mga ilaw niya nang nakita ko dun sa show at sabi ko nga, LED function lahat ng sistema ng ilaw nito. Tapos may fender tayo dyan sa baba, no, na integrated yung ilaw ng plaka at meron tayo dyang reflector para sa ating visibility pagka iniilawan tayo sa likod ng motorsiklo. Okay mga brothers, dito sa kabilang side ng profile ng motor, makikita na natin dyan yung kanyang single shock na rear suspension. And then yung kanyang mechanical drum brake pagdating dyan sa preno sa likod. Sana nilagyan ito ng combination braking system ng Monarch para naman kahit papano may safety ito sa features pagdating sa preno. Okay, so pag-usapan natin na yung makina mga brothers, meron nga pala itong 149cc to be exact, single cylinder, dalawa yung valves niya, and then single overhead cam. Alright, so may power ito na 8.2 horsepower at 7,500 RPM and 8.8 Nm of torque at 6,000 RPM. So, ang ayoko lang dito mga brothers, wala na siyang kickstart. So, electronic starting na lang ang meron sa starting ng motor. At hindi nga pala natin to nasubukan kung ito ay naka-silent starting, no? And then yung kanyang boring stroke is 57 by 57.8 mm. Tapos yung compression ratio niya is 10.3:1. So, mababa lang naman. So, hindi naman kataasan. Kaya ang kanyang cooling system ay air-cooled. Alright, so baka may magreklamo na naman bakit daw hindi ginawa nga liquid-cooled kasi nga po, mababa lang po yung compression ratio. So, no need na pong lagyan ng liquid cooling system. Ibig sabihin mga brothers, kung in terms ng technical, hindi po ganun kainit ang working temperature ng makina. So, saktuhan lang po. Alright? Okay mga brothers, nang binike-fit ko itong si Arrow 150 ng Monarch Motorcycle, aba, dito ako natuwa. Kasi bakit kanyo? Napaka-relax and upright ng kanyang riding gesture, no? Talagang, uy, sabi ko, uy, okay itong motor na to, fit na fit sa mga small
mga maliliit lang na riders. And for the reference mga brad, kung kayo hindi nyo pa alam ang aking reference, 5'4 lang po ang aking taas, and then may bigat lang po akong 52 kg, and then yung reach po ng braso ko is 20 inches lang. So ganyan po yung itsura ko pag nakasakay na dyan sa Arrow 150. Hindi naman ako sobrang liit, hindi naman din ako sobrang laki. For me, masasabi ko, tamang-tama lang. And for the seat height, 760mm lang ang taas niya mga brothers. So napaka-friendly nito pagdating sa mga average Filipino riders. Since alam naman natin na mga Pilipino is around 5 flat to 5'5", yan ang karamihan ng mga height natin, di ba? So tamang-tama po ito at hindi kayo maiilang o madali nyo madadala ang scooter nito. And speaking of upuan, nang naupuan ko siya, komportable, malapad yung kanyang foaming. I guess pati yung sa angkas nyo hindi magrereklamo rito kahit mag long ride pa kayo. Kayang-kaya kayong accommodate o kaya-kaya kayong dalhin ng foam nito o yung seat setup nitong Arrow 150. Alright? So pagdating naman sa kanyang bigat, 105 kg ang kanyang timbang. Hindi na kayo pahihirapan nito pag kahit matraffic pa kayo sa mga matatraffic na area katulad dyan sa Metro Manila or kahit mag long ride kayo, hindi kayo mapapagod. Siyempre, isa pa dyan, kung magang yung motorsiklo, madaling dalhin sa mga corner. Pasarap siyang i-banking, di ba? So wag lang kayo sasagad, baka sumент lang kayo. So mga brothers, may presyo nga pala ito na 79,000 pesos pagdating sa kanyang cash price. Ngayon, hindi pa natin alam ang kanyang details pagdating sa installment since hindi pa naman ito nalo-launch ng Monarch Motorcycle. So hintayin nyo po yan sa May 2024. No? So ilo-launch po nila yan dyan sa lugar nila sa Cebu alongside with the scooter ng Skygo. And hopefully ma-invite tayo ng Monarch para ma-coverage natin yon at ma-vlog din natin at papakita sa inyo. So mga brothers, i-comment nyo po kung ano po masasabi nyo sa scooter na to at pag-usapan natin yan sa comment section. Kung di pa kayo nakakapag-follow sa ating page, mag-follow na kayo at i-share nyo rin po ang ating episode para sa konting suporta. Kung dito naman kayo sa YouTube nanonood mga brothers, mag-subscribe na kayo, click yung notification bell para lagi kayong updated pag maglalabas ako ng follow-up episode dito sa motorsiklong ito. So paano mga brothers, until next time, ride safe and cheers!